FM Live Drama. Hello mga idol! Ako nga po pala si Bea. Hindi ko tunay na pangalan. 27 years old. From Cavite City. 1 year na akong graduate mga idol. At mabuti na lang nakahanap ako agad ng trabaho. Ako rin kasi yung breadwinner sa pamilya namin eh. Yung dalawang kapatid ko, ako na rin ang nagpapaaral sa kanila. Sa totoo lang mga idol, kahit mahal na mahal ko yung pamilya ko, nahihirapan na akong gumalaw sa bahay namin. Paano ba naman kasi? Araw-araw, puro mura at panunumbat ang naririnig ko sa bahay. Kaya nga ngayon, binabala ko ng bumukod ng bahay mga idol. Pero iniisip ko, paano na lang din yung mga kapatid ko? Lalo na yung mga magulang ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Bea. And I thank you. Ano ba ang sinasabi mo na nakabuntis ka, Lawrence? Ha? Pa, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman ho talaga mahal si Kay. Ang hihiwalayan ko na nga ho dapat, kaso sabi niya, buntis daw siya. Ang taga-taga mo talaga! Alam mo ba, pinag-iisipan mo ba yan yung pinapasok mong problema? Ha? Wala na nga tayo makain dito sa bahay. Tapos magbubuntis ka pa. Hindi mo na lang inatupag yung pag-aaral mo. Hindi ka pag-graduate. Oh, ngayon. Sige, saan mo ititira yung babae na nabuntis mo? Saan? Tay, pasensya na ho, hindi ko alam anong gagawin ko. Pasensya na. Hindi mo na may babalik yan. Diyan na nangyari na yan. Huwag mong ipapakita sa akin yung babae na yan, ha? Hindi kayo titira dito sa pambabae na to. Maghanap kayo, magupahan kayo. Dagdag pa kayo sa gastos, hindi no? Kaso, Tay, nakausap ko yung nanay niya, ang sabi, gusto dito na lang raw silang tumira. Hindi! Hindi ko papatirahin yung babae dito. Lalong-lalo ka na! Estudyante ka pa lang. Sakit talaga ko sa ulo. Ikaw naman kasi kuya, sinasabi ko sa'yo, malandi yung babaeng yan, sumasama ka pa talaga. Aba, sumasagot ka pa, Ellie. Ano bang karapatan mong sumagot? Palibasa ikaw, yun ngang jowa mong tambay, patay na patay ka sa kanya. Kitang-kita ka ng mga tao, iniiyak ka mo dyan sa tabi. Ano? Ano naman ngayon kung umiiyak ako dahil sa jowa ko? Ikaw anong ginawa mo? Nakabuntis ka pa, wala na nga tayo makain. Anong pakialam mo? Sino ka para sabihan ako niyan, ha? Sumusobra ka na, kuya. Uy, ano ba yan? Aga-aga nagsisigawan kayo. Ano bang problema nyo? Ano? Sumagot kayo! Ito kasi ate si kuya, nakabuntis. Diyos ko naman. Anong gagawin mo ngayon dyan? Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral mo ah. Ate, pasensya na talaga. Andyan anong gagawin ko? Diyos ko, ewan ko sa inyo. Pabibigit kayo no? Nakakairita. Ay, nako. Wala na kayong matinong ginawa dito sa pamamahay na to. Pare-preyas kayo. Mga wala kayong kwentang anak. Oh. Anong plano mo? Naiinis na talaga ako. Gusto ko na nga umalis ng bahay, di ba? Ano pang gagawin ko dun sa amin? Eto si Lawrence, nakabuntis. Eto naman yung kapatid ko. Di maiwanan yung boyfriend. Wala nang ibang ginawa ko, di bumoyfriend ang bumoyfriend.
Pero babe, kung bubukod ka, sinong tutulong sa pamilya mo? Lalong-lalo na, ikaw yung bibigay sa kanila ng pangbili ng pangangailangan nyo. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Ba't ba kasi ako lahat nagbibigay sa kanila ng pangangailangan nila. Dadagdag pa. Si Papa, wala nang ibang ginawa. Di awayin ako, magbunga nga sa bahay. Away lahat kami. Wala lang ang pera, pinang-iinom pa. Sino ba namang gaganahan dun? Diyos ko, hirap na ako. Gusto ko nang bumukod ng bahay. Wala na akong peace of mind. Sige babe, nandito lang naman ako pag kailangan mo. Susuportahan kita kung ano magiging plano mo. Sa tingin mo, tama yung desisyon ko kung aalis na ako sa bahay namin. Ang akin lang kasi, inaalala kita. Yung pangupahan mo sana, makakadagdag pa yung pambigay sa mga kailangan nyo sa bahay. E ngayon, kung mangungupahan ka, mas lalong bibigat ang sitwasyon mo. Magiging selfish ba ako kung uunahin ko yung sarili ko? Hindi naman siguro. Pero, ba't hindi mo subukan? Bahala na. Kahit mahirap, nilakasan ko na lang yung loob ko na bumukod sa bahay, mga idol. Nakahanap naman ako ng maliit na apartment na pasok lang sa budget ko. Bago nga ako umalis ng bahay, naging malaking pagtatalo pa to namin ng pamilya ko, lalong-lalo na kay Papa at kay Mama. As usual, sinibihan nila ako na kung ano-anong masasakit na salita, mga idol. Tulad ng wala daw akong utang na loob. Malindi daw ako. Dahil gusto ko nang mamuhay mag-isa. Alam niyo, sa totoo lang, sanay naman na akong makarinig ng ganito mula sa kanila, mga idol eh. Kaya ngayon, titiisin ko na lang para sa peace of mind ko. O ano ba yung tinatawag-tawag mo sa akin? Ano ba ate? Ang tagal-tagal ko nang tumatawag sa'yo, nagme-message ako. Buti naman umuwi ka pa. Kaya nga, Nagchat-chat ate. ako sa'yo. Ay, teka nga. Huwag niyo nga muna akong sigawan ng aga-aga. Eto na nga, umuwi na nga ako. Ano bang problema? Eh kasi nga, si mama nga na-stroke. Chat ako ng chat sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Paano na-stroke? Binibigay niyo ba yung gamot niya? Hindi ko alam ate. Kaya nga ako tumatawag sa'yo kasi nga hindi namin alam ni kuya. Ano bang alam namin sa ganto? Imbis na ikaw yung nandito, wala ka dito sa bahay. Oh, ano tiniting mo, Lawrence? Ba't di ka tumulong doon? Ikaw yung pangalawa. Eh ate, alam mo namang nandito na yung girlfriend ko dati saka yung anak namin, di ba? Ha? Bakit pinauwi mo ng bahay? Di ba nga sabi ni Papa, wag mong iuwi yun? Eh ate, wala naman ako magagawa. Kung alam mo, hirap na hirap din kami dito kung alam mo lang talaga. Ikaw yung wala dito pero ganyan mo kami pagsalitaan. Di naman sa ganun, kaso nga lang, yung pera ko nga nauubos na kakapadala sa inyo na lang eh. Tapos ano ba? Di man lang kayo tumulong kung nangangailangan si Mama at kumilos na kayong dalawa. Ate, kumikilos ako. Ano ba sa tingin mo yung ginagawa ko? Kaya nga kami tumatawag sa'yo kasi kailangan din namin ng tulong mo. Oo na, oo na. Halika na, umuwi na tayo.
andito na yung magaling mong anak. Ay, Magandang umaga po, tita. ano maganda sa umaga? Hoy, alam mo, pagod na ako sa buhay ko. Tapos ako pa mag-aalaga dito sa kapatid kong na-stroke. Ano mga ginagawa mo? Bakit ka kasi bumukod pa? Walang nag-alaga sa ate ko. Tingnan mo itong mga kapatid mo. Wala naman itong mga saysay sa buhay. Diyos ko po! Pasensya na Nako. po, tita. Magtatrabaho rin po kasi ako eh. Para naman sa ganun, maibigay ko po dito. Kakapadala ko nga lang po ng 10,000 para sa gamutan ni mama, di ba? Nako! Ano mangyayari sa 10,000 yan? Kulang pa yan sa pag-aalaga ng ate ko sa inyo, mga tatlo. Tapos ikaw yung panganay, dapat alam mo na yung ginagawa mo sa buhay. Hindi ka na nagtanda. Simulat sa pool, parang wala ka namang pagmamahal sa ate ko. Diyos ko po, pati ako, naistorbo na ako. Sino na kasama ang mga anak ko doon sa probinsya? Dito na ako nakatambay. Paano na lang? Ay, naku, nakaka-imbyerna kayo. Yan. Dapat kasi tumutulong kayo eh. Ay, Diyos ko. Paano ba to? Ay, Pa! Magandang umaga, pa. dito pala magaling ang anak. Pasensya na pa. Ngayon lang ako nakauwi. Marami rin kasi akong ginagawa eh. Sana hindi ka na umuwi. Tignan mo, kalagayan ng nanay mo. Ha? Sino katulog ng nanay mo na dito, yung kapatid mo? Walang mga ginagawa dito yung sa bahay, kundi mag-cellphone at saka mag-lakwatsa. Pasensya na. Marami rin akong inaasikaso. Dasikaso sa sarili mo. Kami dito. Nagkakayod ako. Sa initan. Tricycle driver ako maghapon. Kulang pa yon. Ano pa yung size ng pinag-aral kita? Kung ganito lang naman mangyayari dito sa pamilyang to. Dito na ako. Oh, Ano ginagawa? Ba't nag-impake ka? uwi na ulit ako sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Kailangan nila ako dun eh. Diba, babe? Sila nga yung dahilan kung bakit bumukod ka eh. Kanina umuwi ako. Si mama naka-stroke. Na-stroke na siya. Di makabangon, di makalakad. Yung mga kapatid ko, wala man lang ginagawa. Nandun pa pala yung ante ko. Siya na nag-aasikaso kay mama kung ano na naman sinusumbat sa akin. Si papa, kung ano na naman sinasabi. Parang di pa sapat yung pagbibigay ko ng pera. Ako pa rin yung masama. Ako pa rin yung ano. Lahat ako nagawang tama eh. Sorry, babe. Sige, babe. Kapag kailangan mo lang ako, tawagan mo lang ako. Tulungan na kita dito. Mabigat man sa loob ko. Kailangan kong umuwi sa bahay at asikasuhin yung mama ko. At araw-araw sa buhay ko, wala na naman ginawa si Papa kundi sumbatan ako. Murahin ako at sabihan ako ng kung ano-ano mga idol. Alam nyo, sa totoo lang, inggit na inggit ako sa mga anak na inaalagaan ng mga magulang. Sa mga anak na minamahal ng mga magulang. Dahil kahit minsan hindi ko naramdaman yun sa mga magulang ko, mga idol eh. Pero kahit masakit, gagawin ko pa rin yung obligasyon ko bilang anak. Kasi mga idol, mahal na mahal ko ang pamilya ko.
Ito na pa, yung pinaluto mo na tinola. Bakit na? Ito po. Ay! Ano ba yan? Ay pa, pasensya na natapon. Ako, init! Ah, punasan ko na lang pa. Ako, hindi ka talaga dadadahan. Bobo mo talaga. Ano ba? Gusto mo ba ako pasuhin ng sabaw, ha? Pinaliguan mo pa ako. Sorry Tingnan mo, pa, hindi ko init-init po dito. sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Eh, pwede mo naman ilagay na lang sa lamesa. Ako, wala ka talaga kwentang anak. Ikaw talaga yung sakit sa ulo ko eh. Ha? Kung alam ko lang magkakaganyan ka, hindi sana. Nako, di ko lang masabi. Ha? Alam mo ba ya? Tsaka, ba't ganyan yung inaasal mo dito? Ha? Ano bang problema niyo sa akin pa? Ang problema? Ikaw ang problema ko! Bakit ako yung problema niyo? Ako na nga lang yung tumutulong dito, di ba? Ako na nga lang yung nagtatrabaho para sa atin, di ba? Bakit mo ba ako lagi pinoproblema pa? Ba't ang init-init na dugo mo sa akin lagi? Tumutulog? O baka tumutulog at tinutulungan mo lang sarili mo? Sarili ko? Oh! Pa, buong sahod ko sa inyo na napupunta. Ah! Ano ba bang kailangan nyo sa akin? Kaya susubat mo sa amin yung tulog mo? Ha? Kaya walang umaaseso ng mga kabataan ngayon eh. Sa ganyan, iniisip nyo lang sarili ninyo. Hindi nyo kasi iniisip yung pamilya mo, yung magulang mo, na nagsasakripisyo para sa inyo. O tapos ngayon, sasabihin mo, isusubat mo, tinutulungan. Hoy, wala pa sa katitig na tinulong namin sa inyo yan, pagpapalaki mo sa'yo, pati yung mga kapatid mo. Hanggang kailan ko ba pagbabayaran yung mga sinakripisyo nyo dati? Papa! Yun lagi sinasabi mo? Parang wala akong nagawang mabuti sa pamilya na to. Lagi mo ako kinakalaban. Hindi nyo man lang na-appreciate yung mga binibigay ko. Pag-aalaga ako sa inyo. Kaya nga hindi na ako makapag-isip na maayos eh. Di mo ba alam na nade-depress na ako pa? Araw-araw umiiyak ako. Dahil sa inyo. Pero kahit isang beses di nyo nakita na pinahalagaan lahat ang ginawa ko para sa pamilya na to. Lagi akong kalaban, lagi akong kaaway. Sawan-sawa na ako, pagod na rin ako pa. Pagod ka? Eh kami, hindi ba kami napapagod? Eh kami gagawin nung araw eh. Kung ang magkayod kami sa bukid, kung ano man isumbat sa amin ng mga magulang namin. Eh di namin iniinta. Eh kayo ngayon, mga kabataan. Ano, konting sasabihin lang sa inyo. Sumasama na lang loob ninyo, iiyak-iyak ninyo. Ang hihina ninyo. Kaalayas na ka. Ate, okay ka lang ba? Ginagawa nyo dito? Ate, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng nagawa namin. Pagiging pabigat sa'yo. Ako rin ate. Sorry. Kasi nahihirapan lang din naman kami. Hirap na rin ako ngayon. Sa totoo lang, naiinggit talaga ako sa'yo eh. Buti ka pa, nakabukod na. Samantalang kami ni kuya, andito kami. Nag-aalaga kay mama. Ate, alam kong marami tayong pinagdaanan. Marami tayong pinag-awayan. Hindi pinagkasunduan. Pero sana ate, mapatawad mo ko. At mula ngayon, ate, Ellie, bilang magkakapatid, magtulungan naman tayo. Alam nyo, kahit nahihirapan ako, gagawin ko lahat para sa inyong dalawa. Kaya sana naman tulungan nyo rin ako.
Kasi hindi naman ako makasariling ate, di ba? Ginagawa ko naman lahat para sa inyo, di ba? Kaya ano ba naman yung tumulong kayo kay mama? Alagaan niyo din si papa para naman hindi lagi mainit ulo niya. Ikaw, Ellie, ayusin mo yung pag-aaral mo. Di yung puro lalaki inaatupag mo. At ikaw naman, Lawrence, yung asawa mo, yung babaeng nabuntis mo, panindigan mo. Sa umanap ka ng trabaho, parehas kayo. Kahit nag-aaral kayo, rumakit kayo. Matulungan niyo man lang ako sa gastusin. Kasi hirap na hirap ako. Hirap na ako. Sige ate. Sorry ate. Sorry. Para ako, mag-aaral na ako mabuti. Tapos aalagaan na namin si mama. Tutulungan ka namin. Ako rin ate, sorry. Ellie, Sorry din kuya kasi palagi tayo nag-aaway. Tama na yan. Hindi nga kayo dito. Kukulit nyo. Love you ate. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.